Buen dias, I'm A-I-R-A. Ira! Hi guys! So for today's video, we are going to my friend Mika. Look at this one. Ito daw yung nagsulat ng bayani na... Huh? Whatever. Ano ba? Itigil mo nga yan. Wala ka ng oras sa akin. Ano ba? Whatever. Ano ang natutunan nyo sa pananaliksik about dito sa No Limitang Hearing? Wala. I hate maths. I hate history. It's giving me headache. Sa paglipas ng panahon, tila nawawala na ang diwa ng pagtanaw ng respeto at pagpapalaga sa kasaysayan ng ating bansa sa puso ng mga kabataan na siyang tinatangkilik kong pag-asa ng bayan. Ang mga librong may mga salaysay ng ating nakaraan ay napilitan na ng mga teknolohiya. Sa kasaysayan ng mga dinadaramdam ng tao ay kabilang isang sugat na lubhang napakasama na sa munting masalang ay sumasakit at nagbibigay ng matitinding kirot. Kailanmat sa gitna ng mga bagong sibilasyon ay tinangka ko ang kita'y banggitin upang taglayin ang iyong alaala o upang ipantay kita sa ibang bayan ay namamalas ko ang kagiliw-giliw mong larawan na may gayon ding sugat sa pamamayan. Patuloy ka pa rin bang sisigaw na kung wala ng boses ang bayan mong sinilangan? Minsan sapat nang masaktan ka. Subalit paano kung ang pusong sugatan kaya pang lunasan? Ngunit paano naman kung ang walang kamatayang nobelang naisulat na puno ng kirot at dugo? Kaya mo bang tapalan ng mga bendahe upang ito'y tumahan na ng lubusan? Tuklas po, kwento ng kumbento. Go! Teka, saan ako? Mika? Mika? Mika! Huwag mo akong galitin! Gosh, ano ba yan? Di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? So stupid! Kumalhin sa'yo. Next time, tignan mo yung dinadaanan mo. Bakit? Sa iyong daan? Aba, di ka marunong gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Sino ka ba? A-I-R-A. Ikaw, sino ka ba? Gusto mong malaman ang aking nanang pinipiling? O sino? Wait, I'll guess. Manaloto? O seryosa lang aking nanang. Wait. Eme! Teka, di ka ba sasama sa akin? Ayoko nga. Hindi nga kita kilala eh. Kung gayon, mauna na ako. Adios. Hindi niyo po batid na karamihan sa inyo yung mangmang. Padre Damaso, hindi mabatid na nasa bahay ka ng isang Indyo. Maaari mo masakin si Kapitan Siag. Tama ba ako? Senyoras y senyores, ikinagagalak ko, ipagkalala sa inyo ang nasira kong kaibigan na si Don Crisostomo Ivan. Agagaling lamang niya sa Europa. Espesar, ang kura sa aking bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Binata, hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Lo siento, padre.
Kayo ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Beno, maligayang pagdating at mas mabuti sana kayo rito kaysa inyong ama. Ginoo, naibsan ako ng pag-alala ukol sa sinapit ng aking ama. Salamat sa mapapuring inuukol niyo sa kanya. Handa na po ang mga pagkain. Subido, ikaw ba yung mga mata? Aba, higit pa pong malinaw kaysa sa inyong mga mata. Hindi kaya ninyo nalimot ang inyong bayan? Maaaring malimutan ako ng aking bayan, ngunit sa sandali siya'y aking naaalala. Ano po ang ibig ninyong tukuyin? Mag-iisang taon na po akong hindi nakakatanggap ng mga balita tungkol sa aking bayan. Ni hindi ko walang alam kung paano namatay ang aking ama. Ganoon po ba? Mga Ginoo, ikinalulungkot ko pong iwan kayo sa pag. Kailangan ko pong tapusin ang maraming gawain para sa kabubuti ng Pilipinas sa Espanya. Tumugat ako. Wait a minute. Aba, may handaan na ta. Wait! Napaka-eme naman ang kasuotan nila. Ang init-init eh! Bini, halika po at umupo. Kumain po kayo. Perfect! Ang alat naman nito. Napakapangit ng lasa. Bakit ka naririto? Ikaw, bakit ka naririto? Ginoo, ikay sumama sa akin sa pag ng mga kalalakihan. Ano ang iyong pangalan, Ginoo? Jose po. Susunod po doon. Saglit, siya ba ang iyong nobyo? Yan! Ito, nobyo! Kadiri! Siya'y aking kaibigan lamang doon. Teka! Ikaw na naman? Ano ba yung magdala mo? Ah, ito! Pakialam mo. Bata, hindi ka ba sasama sa akin? Hindi nga! Ulit-ulit naman eh! Kung gayon may matutulugan ka ba? May tahanan ka? Oo nga no. Teka, bakit mo alam na wala akong tahanan? Di ba't sinabi ko na sa iyo na ako si Rizal? Ang may-ari ng nobelang ito. Alam kong nanggaling ka sa kasalukuyan. Alam ko ang daloy ng kwentong ito. Nag-iingitan ko kayo. Tuto kayo sa karanasan ng inyong ama. Nagsasanay sa inyo ba kung ano ang naging karasan ng aking ama? Iyan ay hindi nalihim dito. Gaya ng pagkakalam ng marami. Siya ay namatay sa bilangguan. Opo, si Don Rafael Ibarra. Kung nga po ay nagtataka kung bakit walang nakapagsabi sa inyo tungkol sa inyong pamilya. Mag-iisang taon na ako mula nung ako'y kanyang sulatan. Doon ay pinabili ng huwag ako mabalik sa kunti, hindi ako muling masulatan. Kaming mga Espanyol na hindi karapat dapat na pinadala sa inyong bayan. Kung may mabubuti ay madaling mahawa sa kasamaan. Maaaring ako sa kung bakit siya nagluto. Sa isang marangal na gayon, sumama po kayo sa akin na salaysay ko habang tayo naglalakad. Tumahimik kayo! Hindi, tatadyakan ko kayo! Tumigil ka! Anong ginagawa mo sa mga bata? Bini, ikaw ba ising? Ano yung tinitingnan? Ah, ito, camera. Say cheese! Tik-tik! Ganon. At sin siya.
aking ina. Ngunit, bata pa lang siya'y kumana. Kaya di niyo kung sisigang bata. Ayos lang sa nawalan ka ng mga sa buhay. Nagkikita sa bakit. Ganun ba? Hello? Ano ka ba? Ang hirap kaya magtiwala ulit. Ang hirap magmahal. Ang lahat ng importante sa buhay mo ay mawawala. Iwan ka. Ang pumunguli lang pinakamasikip na yung unang bumili ng isang tao. Ngunit hindi mo kailangan magbago. Ikaw ay magiging ikaw. Hindi mo kailangan magpanggap na malakas ka. Ano bang alam mo sa buhay ko? Ikaw na nagsabing bayani namin? Di ko batid kung bakit kailangan mo akong idamay sa magulo mong kwento. Masaya na ako sa buhay ko. Bakit kailangan mo pa akong idamay dito? Masaya ka. Paano masasabing masaya ka kung hindi mo kayang ilabas ang tunay na nararamdaman? Diyos, perdone na siyang higit na nakababatid ng isang puso ng dalaga, Tia. Uy! Saan na tayo? Sa... Ika nga, Bini-Bini, hindi ka marunong gumalang ah. Gumamit ka ng po at opo upang hindi ka mapahamak dito. Kalapastangan ang ginagawa mo. Whatever. Po. Sang-ayon ako sa mga gagamot. Ikaw ay namumutla, kaya't kailangan mo ng sariwang hangin. Saan mo ibig? Sa Malabon o sa San Diego? Kayo, Tia Isabel, pumunta kayo sa Beterio at kunin ang iyong mga gamit at di ka na muling babalik doon. Tama, makapagpapahinga ka ng mabuti roon. Ay, teka. Si Maria Clara Ibarra ba yan? Ang lalandi nila, ah. Shh! Pakiingay mo. Mas mabuti nang nariyan kayo na namamasid ng mga kapitbahay. Ako ba'y di mo nalimutan? Hindi mo ba ako niwaglit sa maraming mong paglalakbay? Sa maraming lungsod at naggaganda ang mga babaeng iyong nakilala. Maaari ko bang malimutan na idantay mo ang iyong kamay sa aking balikat habang ako'y umiiyak sa tabi ng aking ina at sinabi mong nawalan ka ng ina, ako'y di nagkaroon kailanman. Tanda mo pa? Noong tayo mga bata pa, naisama tayo ng iyong ina upang maligo sa batis sa lilim ng malalagong kawayan. Hindi kita pinapansin sapagkat hinahabol ko ang mga paru-paro at tutubi. Ikaw ay nawala at bumalik na may dalang putong ng mga bulaklak ng suha na ipinatong mo sa aking ulo. Ako'y tinawag mong Chloe. Kinuha ng iyong ina ang putong at umiyak ka. Ngunit na pangiti ka ng lagyan ko ng mga dahon ng iyong sombrero upang di ka mainitan. Ang haba ng hair mo, Maria Clara! Sana! Huwag kang maingay, baka makita nila tayo. Pansit lang nila. Sino yung sumisigaw? Baka mga tao lang sa kapitbahay. Ito ba ang tinutukoy mo? Paalam mo muna ang aking ina. Maria Clara, sulitin mo ang panahon ito. Maging masaya ka. Bakit po? Anong po bang mangyari? Kita mo na, hindi mo pa alam ang kwentong ito. Sorry na. Huwag ka na magalit. Iwasan mo ang paggamit ng mga lingwaheng iyan. Baka may makarinig sa'yo. Sabihan ka pa nilang baliw. Ayaw ko na. Nakapakaselan nito. Oo nga, bagong libing pa ata yan. Tignan mo nga. May buhok pa ang buto at mga bahid pa ng dugo. Diyan makakatapat sa aking buhay. 20 araw pa lamang yan ay ipinahugay sa akin upang ilipat sa semeteryo ng mga Chino. Ano? Ibig mo bang sabihin, hinukay isang bangkay upang ilipat sa libingan ng mga makasalanan? Oo nga, tiyak na may malaking kasalanan ang taong pinakit. Ito ba yun? Kung hindi ko ito natatandaan sa inyo, saglit lamang po ako'y magtatanong. Yung krus, sinunog ko po na yun. Anong ginawa niyo sa bangkay? Sinabihan po ako ng kuro na ilipat yun. At ginawa niyo naman? Huwag po kayong magalit, senyor, sapagkat mabigat ang bangkay at umuulan pa ng araw na yun, kaya itinapon ko po sa ilog. Tinapon? Sa iyong kabaliwan. Ikaw? Ikaw ang may lahat ng kagawa sa sinapit ng aking ama? Hindi ako yun. Si Padre Damaso, siya ang may kagawan ng lahat. Ano ginawa mo sa kanya? Ano ginawa mo sa kanya, ama? Wala akong ginawang anuman sa inyong ama. Magsabi ka ng totoo. Ano ginawa mo sa kanya? Wala talaga akong ginawa sa inyong ama. Saan ka po? Salamat. Po. Huwag kayong maghinag ka. Saglit. Tandaan mo ang bilin ko sa'yo. Maging magalang ka, ha? Opo, paalam. Sama sa ating mga bata, pinagluto kayo ng inyong ina. Ayaw pa kaming paalisin ng sakit niyo. Hanggang sa ikaw naman. Saan kayo pupuntahan? Sa kampanan niyo po, Ginoo, upang dumikilap ang mga batingaw para sa mga kaluluwa. Kung ganoon, ay mag-ingat kayo. Paumanhin po, Ginoo.
Huwag niyo po kaming sasaktan. Hindi ko kayo sasaktan. Kayo palagi niyo. Kung gayon, Ginoo, mauuna na po kami. Maraming salamat po. Crispin, Basilio, di ko man ibigay ang nararapat na para sa akin. Di ko man kayang baguhin ang nakasulat. Tandaan niyo, kayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Ay, mga bata! Kuyang matakot sa akin. Ate niyo ako. Ang cute niya! Ano ang kanyang tinuturuan, kuya? Ang pagkakalam ko ay sa iyong litang ibig. Ano po ang iyong kailangan? Saan ang ilog dito? Gusto ko sanang magpahangin. Maari niyo ba akong samahan? Opo. Ayun na ang ilog. Ay, salamat sa pagsama, mga bata. Wala pong haniman. Teka, ano ang iyong mga pangalan? At anong ginagawa niyo sa silba? Ako po si Basilio, at siya naman po si Crispin, kapatid ko. Sa Kristan po kami. Teka, Crispin? Basilio? Kayo yung mga anak niya at Sisa? Opo. Bakit niyo po kilala ang aming ina? Ah, wala. Labis ang pagmamahal ng ina niyo sa inyo. Sa munting salang, ay kaya niyang ibuwis ang buhay niya para lang sa inyo. Opo, at nagpapasalamat din po kami dahil siya ang naging ina namin. Buti pa kayo, may ina at ama pa kayo sa inyong tabi. Kayo po ba? Asan ang iyong ina at ama? Bata pa lamang ako, iniwan na ako ng ama ko. At ina ko naman ay siya'y pumalang na. Paumanhin po. Anong nangyari sa inyong ina? Paumanhin, Basilio, ngunit di ko pa kayang buksan ang sugat sa aking puso. Sabi niyo, tumulong ang aking ama. Ano ang kinahinatnan ng kanyang pagtulong? Ginagawa po ng mga batang makapagod. Nagpapatuloy sa pag-aaral hanggang sa mga gulo. Ano po ibig niyo sabihin? Sira-sira ang mga baro nila. Malaraman ninyo ang lungkot, sumalamlam na mga mata at mga ulo. Pinagdurusan ang pagdarana. Ilang bata ang mayroon kayo sa paaralan? 200 po sa listahan, pero 25 lamang po sa klase. Nag-iisipan ko mabuti na dakilang totoo pala na isagawa ang mga pangarap ng aking ama kaysa ipagdalang hati ko siya at ipaghiganti. Tsak pong matutuwa ang mga kababayan ninyo kung may pagpapatuloy ninyo ang nasimulan ng inyong ama. Ina, narito na po kami. Ina, narito naman kami! Christine, Basilio, hi! Nandyan na pala kayo mga anak. Sino yung kasama niyo? At basang-basa ang mga sapin niyo. Ako po si Ira. Ako ho si Sisa. Kinagagalak kitang makilala Binibini. Ako din po, Ate Sisa. Sige mga anak, magbihis na kayo. Tuloy ka. Ina, isinama po kami ni Ate Aira sa ilog. Ang saya! Ganoon ba? Mabuti kung ganoon. Iha, maraming salamat dahil dinala mo sila Crispin at Basilio sa ilog para magtampisaw. Walang anuman po, Ate Sisa. Ikaw ba'y bago lamang dito sa San Diego? Opo, kaya po nagpasama ako sa kanila. Di ko pa po kasi alam ang pasikot-sikot dito eh. Ikaw ba'y kumain na? Halika, kumain ka ng mga hinanda kong pagkain. Sige po, salamat po. Basilio, kumuha ka pa ng isang plato. Crispin, magpalit ka na. Maraming salamat po, Ate Sisa, sa pagtutuloy niyo sa akin. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sapagkat dinala mo sila Crispin at Basilio sa ilog. Dahil matagal na nila akong sinasabihan na mapunta roon, ngunit wala akong oras. Walang anuman po, Ate Sisa. Mag-ingat ka sa pag-uwi ha. Crispin, Basilio, uuwi ng Ate Aira nyo. Paalam kayo, madali. Maraming salamat Ate Aira. Sa ulitin pa sana. Ba, ikaw pala. May tutulong ba ako sa'yo? Nais ko po sanang humingi sa iyo ng payo tungkol po sa pagpapatayo ng paaralan. Tuloy po muna kayo. Lubos po nagpapasalamat ang aking ama sa inyong mga payo nang siya'y nabubuhay pa. Sabihin niyo po sa amin ng mga taong pwede namin hinga ng tulong sa pagpapatayo ng paaralan. Tila malalim ang bumiti. Ay, alam mo ba? Napakasarap pala ang pasalatan ng isang ina. Ngayon ko lang ulit naramdaman iyon. Mabuti kung gano'n na. Nakita ko na ang masaya mong mukha. Isa sa bastara yung mukha. Binibini, ang iyong pamaypay. Maraming salamat, Binibini. Ano ang iyong ngalan? Ira po. Kayo po si Maria Clara, hindi ba? Kay gandang ngalan. Hindi ka nagkamali. Ikaw ba'y magdarasal sa kumbento? Opo. Ngunit hindi ko alam ang daan dito.
Bago lang ako dito sa San Diego. Ikaw ay sasama sa akin. Batagin mo ang lubid, madali! Natatakot ako, kuya. Sana magkasakit na lang ako upang maalagaan ako ng nanay. Para hindi na makapunta dito. Pati na rin ikaw, kuya. Wag, Crispin. Pag pareho tayong magkakasakit, mamamatay tayong lahat. Mamamatay tayo sa gutom. Kano ang sasahurin mo, kuya? 2 piso lang, dahil 3 beses tayo pinagbulka. Kuya, bayaran mo yung sinasabi nilang ninakaw ko para hindi na tayo tuwing magnanakaw. Posible. 2 onsa iyon, katumbas ng 32 piso. Kung ibabayad ko ito, wala nang mabibili ng pagkain. Mabuti pa palang nagnakaw ako. Masama iyon, Crispin. Sabi ng kuya, pag di ko nilabas ang kwarta, ay papatayin nila ako sa pato. Ang kinatakot ko, Crispin, kapag nalaman ni nanay ang bintang sa'yo, kagagalitan ka doon. Sabihin mo, kuya, napalo ako ng marami na may mga latay ang aking katawan na nakita mo rin ang butas ng aking katawan na nakita mo rin na butas ang aking bulsa. Ano kung sasabihin ng Cora kay nanay? Siguro dahil masama ang ating ama, kaya nila tayo sinasabihang magnanakaw. Basilio, minumultan kita ng 25 dahil hindi tamang pagtugtog ng kampana at Crispin. Maiwan ka dito hanggat di mo may lalabas ang ninakaw mo. Hinihintay na po kami ng aming ina. May permis muna po kami para makauwi. Basilio, mamaya alas 10 na pa. Bawal na pong lumabas ng alas 9 at malayo pa ang amin. Basilio, bakit ka tumatakas? Kailangan ka namin na. Ito yun! Saglit! Basilio! Hindi mo ba hihintayin ng iyong mga anak? Ayon kay Pilosopong Tasyo, ay marunong na daw magbasa si Crispin at mag-uwi ng sahod si Basilio. Aba, pagtira mo naman ako ng piso. Inay, lumabas po kayo! Basilio, nangyayari sa'yo? Huwag po kayong mag-alala, gagaling din po ito. Si Crispin, naiwan po sa simbahan. Iniwan mo si Crispin sa simbahan at dugo ng iyong noo. Ano ba talagang nangyayari, anak? Basilio, bakit ka tumatakas? Kailangan ka namin na. Bago yun! Saglit! Basilio! Basilio! Saglit lang po, si Basilio nasa pakahamakan. Hindi mo pwedeng baguhin ang kapalaran nila. Mapahamak ka pa. Anong gusto mo? Hayaan ko silang masaktan? Hindi sa ganoon. Ang kapalaran nila ay nakasulat na. Bakit di mo palitan? Total ikaw naman ang may aktang nobelang ito. Pinasok kita rito upang matuto. Hindi makialam. Ano? Matuto? Matutong umiyak at masaktan? Pakinig ka. Kahit na ako ang may akda, di ko kayang tulungan sila sa pagkadapa. Narito lang ako upang masaksin ang kwentong isinulat ko. Bago magbukang liwayway. Ganoon ka din. Narito ka upang matutong maging malakas. Tandaan, pag may nangyari sa iyo rito, di ka na makakabalik sa kasalukuyan. Po, ang anak ko, mga walang pusong sundalo! Inay, huwag po ninyong ibagsasabing hinabol ako ng gwardya. Sabihin nyo na lang pong nahulog ako sa puno kaya may sugat ang noo ko. Saan ko po ba maaaring ibaba ang Kahit na saan. Marahil dito na lang po. Pwede po bang makausap ang kura? May sakit. Si Crispin, nasa sa Cristia ba? Naiwan ko kasi si Basilio sa bahay at si Crispin ay naiwan dito. Nagnakaw siya ng maraming bagay kanina ang umaga. Pinapunta ako ng puro sa konstabularyo. Baka nasa inyo na ang mga sundalo. Kailangan managot ang mga anak niyo. Sa bawat sulok ng aking puso, nananatiling buhay ang mga pangyayaring sumasalamin sa hinagpis ng bayan. Ang aking nobelang No Limit ang Ere ay hindi lamang kwento. Ito'y isang salamin ng kababalaghan at kasawian ng ating lipunan. Sa tuwing nakikita ko ang makaganapan, inilalarawan ko sa aking akda. Ang puso ko'y naglalaho sa sakit at pagnanais na makamtan ang katarungan at kalayaan para sa aking mga kababayan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, ako'y naririto upang masaksihan ang masasakit na kaganapan. Di ko man kaya baguhin ang nakatadhana para sa kanila. Sisipagin kong bantayan sila. Sabihin mo sa amin ang totoo, kung hindi, makaitali ka namin sa puno at paulanan ng balak. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina nang magnanakaw? Nasaan ang pera dinala sa iyo kagabi? Pera? Huwag ka na magsinungaling, baka iti kasama mo. Aarestuhin namin ang inyong mga anak at ang malaki ay nakatakas.
Hindi ugali anak ko ang inyong binimintang. Kahit mamatay man kami sa gutom. Sumama ka sa amin at kailangan sumuko ang iyong mga anak. At bakit naman hindi? Baka po kayo sa amin. Mahirap lang po kami. Baka po kayo. Baka po kayo. This is Ini, umalis ka na. Baka ikay madamay pa. Di, Ate Sisa. Huwag niya sa kalag ka rin. Kahit sandali, palayain ang pusong di mapigil. Sanay tayong dalawa sa huling pagkakataon na ika'y magiging akin. Basilio? Crispin? Basilio? Basilio? Crispin? Asan na kayo? Hanap na kayo ng nanay. Uwi na kayo. Crispin! Basilio, uwi na. Asan kayo? Umuwi na kayo. Asan na kayo? Crispin! Basilio! Asan na kayo? Asan na? Crispin! Basilio! Crispin! Uwi na kayo. Uwi na! Hindi kaya ng nanay. Hindi! Hindi kaya ng nanay. Crispin! Basilio! Halika, uwi na! Crispin! Basilio! Basilio! Crispin! Anak ko! Anak ko! Tago nanay! Crispin! Basilio! Huwag nang tatago kay nanay! Crispin! Basilio! Crispin! Ilabas nyo! Ilabas nyo yung mga anak ko! Ilabas nyo! Ilabas nyo yung mga anak ko! Ilabas nyo! Crispin! Ikaw! Saan mo nilagay yung anak ko? Saan nyo nilagay? Ilabas nyo! Ilabas nyo! Ilabas nyo yung mga anak ko kayo! Ilabas nyo yung mga anak ko! Hindi! Hindi kayo! Ilabas nyo yung mga anak ko! Ah! Ah! Hindi! 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 Nako, Crispin! Basilio! Basilio! Asan na kayo? Umuwi na kayo, Crispin! Basilio! Uwi na! Dito na ang nanay! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Asan kayo? Crispin! Hindi na kaya ng nanay. Uwi na mga anak ko. Uwi na. Crispin! Basilio! Anak ko! Crispin! Mahal kayo ng nanay. Uwi na! Balik na kay nanay! Crispin! Basilio!
ng ulan sa ating pagmamahalan. Ang ihip ng hangin ay naghahatid ng halong pait at tamis. Sahan mo ang pagsinta, sa'yo'y hindi mapaparang. Tanging ang pag-ibig mo lamang ang aking inasam. Sa susunod na buhay, ikaw ay hahanapin ko. At ang pag-ibig ko ipapabatid sa'yo. La 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 la. Sino yung kumakanta? Si Sisa po. Dalhin niyo siya rito. Rito, tumayo ka. Tumigil ka sa pag-awit. Baila, baila. Ayun, sumasayaw! Ha? Sasayaw ka pa ba? Baila, baila. Wala kang kwenta. Ate Sisa, tama na po. Bini-bini, kilala mo ba yung babae na yan? Oo, kilala ko siya at hindi siya baliw. Ate Sisa, makinig ka. Patawarin mo ako at di ko nailigtas si Crispin. Ngunit kailangan mong magpakatatag para sa kanila. Nandito lang ako, Ate Sisa. Kina mo ba yung ilaw dun sa kampanaryo? Naroon ang aking anak na si Basilio. Naroon ang aking anak na si Basilio. At yung ilaw dun sa kumbento? Naroon ang aking anak na si Crispin. Ilang araw nang hindi tayo nagkita. Ikaw raw ay may sakit, kaya't ipinagdasal kita at ipinagtulos ng kandila. Kahit sinabi ni Tay hindi naman malubha. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw, kaya nayamot ako. May ganyan palang mga tao. Kung hindi lang talaga ko kinintuhan ni Padre Damaso, ay talagang iiwan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipadalaw kita kay Itay. Ubayan mo na kay Ande ang paglalagay ng iyong saa. Mahusay sa kaysa sa iyong katulong. Napakalaki naman ng bayad sa misa. Halos kabantay lang ng pagtatanghal ng komedya. Hindi ba may kukumpara komedya sa misa? Ang mga nakikinig sa sermon ay siguradong pupunta sa langit. At ang mga nanonood sa komedya ay siguradong pupunta sa impyerno. Para sa akin, walang patutungan ang dalawang iyan. Pagpapasakit at kabanalan ang mag-alaga sa mga batang paslit. Di lang ang katahimikan ang kailangan. Ang batang hikab ng hikab at antok na antok ay siya rin masusunog sa impyerno. Ito ako. Ako ang sindinyo. Dumating ng oras na pinakihintay. Humanda ka. Ito ang tunay na pagsisermon. Para sa akin, walang kaaniwan kayong nakukuha sa misa o man sa komedya. Aba, isang gwardyang nakasuot ng komedyante. Oo nga, si Prinsete Villardo nga. Buksan mo na. Sabihin niyo lang po kung may tutulong. Sa itong karangalan. Ngunit maya ko paggawa ng karangalan, makagalang-galang ang kibabo. Mabuhay ang Espanya! Sinalba ninyo aking buhay. Pinaglayin niyo sa may kapangyarihan ang pinapaiwatig sa iyo sa simbahan. Hindi kita mahihilihan. Ano ang ibig mong epektuhan? Upang kayo'y may salba, kailangan hakain ng inyong mga kalaban na kayo'y hindi handa. Ako? May kalaban? Lahat po tayo'y may kalaban. Kaya hindi sa plot, kundi sa taga-bukid lang. Ang taong namatay ay isa po sa inyong mga kaaway. Naniniwala kayo sa tiwaga? Milagro? Kung naniniwala ko, sana hindi na po ako naniniwala sa Diyos. Kayo? Ako po yung sumunggab sa taong madilaw dahil ibig niyang tumakas. Sino po ba kayo, Ginoo? Lubos po akong nananalig sa Diyos. Ayun, nakikindi ko na ang iyong sitwasyon. Sana po'y huwag mong limutin na may mga kaaway kayo. Magandang araw, Padre. Bendia, hindi mala ako binati sa aking pagdating.
Tumataas na ang kanyang tingin sa sarili. Pumunta lamang sa Europa. Aba, parang sino? Huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya, mahal. Kanina pa ako nagtitimpi sa kura na yan. Tulad lamang siya ng kanyang ama. Akala mo kung sinong disente. Wala na siyang respeto sa simbahan. Kagaya lang siya ng kanyang ama. Walang respeto. Patawarin mo ako, Maria Clara. Hindi ko na to matiis pa. Huwag kayong lumapit. Kung ayaw niyong mamatay, huwag lumapit. Wag! Bitawan mo yan! Alang-alang sa akin! Parang awa mo na! Hindi mo alam ang Padre Damaso. Anong nangyari? Naku, pati na ata si Padre Damaso. Igta ng dugo at hindi natin siya humihinga ng siya'y ibangon. Hindi ata siya nagbayad ng utang. Para sa akin, hindi pa rin ako sang-ayon sa ginawa ng Franciscano. Hindi mas daling sabihin kung sino ang may katwiran o sino ang wala. Si Crisostomo lang, sana'y nagtimpi. Walang makakapagpapatawad sa binata. Labis kong hinahangaan ang mga anak na ipinagtatanggol ang kanilang mga magulang. Kung ako, hindi ko na talaga alam ang gagawin kung sakaling mangyari sa akin ang ganyang bagay. Naku, baka hindi na tuloy maitatayo ang bahay paaralan. Paano ang anak ko? Hindi na siya magiging doktor. Iya, sinasabi nilang masama si Ibarra. Maria Clara po, huwag ka nang umiyak. Bibsan siya ng ekskomosyon. Susulatan natin ang Santo Papa. Huwag kang umiyak. Akong bahala upang kayo'y makapag-usap. Tahan na anak. Nasabi sa akin ni Padre Damaso na kararating lamang ang kanyang kamag-anak. Galing sa Espanya. Inilalaan niya ito bilang asawa mo. Ginoo, may gusto pong pumusap sa inyo. Siya po ay sarap. Tuloy mo. Ikaw pala. Papamat ko kundi ako gaan na pumunta. Dahil may ginawa akong halagang eksperimento. Nagpunta po ako dito upang malaman kung may pagpipili dahil patungo na po ako sa Batangas. At nais ko rin po sanang sabihin na may sakit si Maria Clara. Alam mo ba kung anong sakit niya? Nilalagnat po siya. Magpapaalam na po kung wala po kayong ipagpipili. Makarating sana kayo roon ng mahusay, ngunit may naisa na akong itanong sa inyo. Paano ba ninyo ginawa at nasawata ang gulo kagabi? Ang kapatid na lalaki na namuno sa gulo ay tumatanaw po sa akin ng utang na loob sa pagpiligtas ko sa kanila sa kamay ng mga gwarda sibil na siya rin pumatay sa palos sa kanilang ama. Heto pa ang isang butil at iyon ang lulunin. Ang sabi ng manggagamot ay pwede nang itigil ang gamot na ito kapag nakaramdam ng panginginig. Hindi ka ba sinulatan muli? Abalang-abala siya. Hindi, marahil. Wala ba siyang ipinasabi sa akin? Walang nabanggit kundi lalakarin niyang mapatawad ng arkobispo ang kanyang ekskomunyon. Pinaghahanda ka ng kura upang mangumpisa liha. Sulatan mo siya at pakisabing limutin na ako. Oh, kayo pala doon niya, Victorina. Magandang umaga, Kapitan Tiago at Isabel. Mukha po yata may kasama kayo. Ay, oo. Magandang araw po. Ako po pala si Alfonso Linares. Ano po ang kalagayan ni Maria Clara? Ay nako, wala pa rin pagbabago doon, Tiborcio. Hindi po ba may doktor kayo? Ayaw po bang tignan si Maria Clara? Sige. Padre Damaso, Sino ang kasama mo, Victorina? siya po si Alfonso Linares, ang inaanak niyo. Ikaw ba ang inaanak ng aking bayaw? Ang inaanak ni Carlito? Oo, ako po, Padre. Pagpakilala kita. Ako din, Padre. Matagal ko na din kayong gustong makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Maghahanap ng mapapangasawa? Madali lang yan. Maghintay ka lang. We, ang papangit naman ng mga dumaraan rito. Hoy, labandera! Kami ba? Pinaparinggan mo? Bakit? Natamaan ka? At anong sabi mo? Labandera? Baka gusto mong labhan ko yung kulot ng buhok. Ay, matandang mangkukulam. Kung makapagsalita ka, alam mo kung sino kang maganda. Anong sabi mo? Gusto mong magtuos tayo? Hindi kita ufurungan! Tumigil nga kayong dalawa para kayong mga bata. Porsche, bakit hindi mo man lang ako pinaglaban sa mga mayayabang na ini? Akong may laban sa kanila. Ikaw po. Huwag ka pala iyas. Iligtas niyo na po ang iyong sarili. Umalis na po kayo sa lugar nito. Ha? Anong ibig mong sabihin? May pag-aalsa pong nagaganap. Kayo po ang palalabasin, pasimuno nito.
Ngunit sino? Hindi ko po alam kung sino ang may pasimuno nito, Senyor. Ano ba ang dapat kong gawin? Ihanda niyo po ang mga papeles at sunugin ang mga ito. Hindi po basta-basta aalis sa lugar na ito. Ngunit yun lamang po ang natatanging paraan, Senyor. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Opo, Senyor. Sino po sila? Alagad kami ng batas. Bakit po? Study pa. O saglit, ayos ka lamang? Ayokong magpakasal kay Alfonso. Hindi ko siya mahal. Si Ibarra lang ang mahal ko. Maria Clara. Crisostomo? Mahal ko, kamusta ka na? Sobrang nag-aalala ko sa'yo. Mahal ko, niligtas ako ni Elias. Mahal ko, patawarin mo ko. Naging masama ang loob ko sa'yo, patawarin mo ako. Kailangan ko nang lumayo sa lugar na to at sa'yo. Hindi, ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo, mahal. Dahil alam kong mag-aalinlangan ka sa akin kapag nalaman mo na. Nalaman ng ano? Kayo'y magtapat na sa akin. Isabihin niyo na sa akin ang totoo, lalo pat nasa tahanan tayo ng Diyos. Ikaw ba ang tunay kong ama? Hindi dapat malaman ni Tiago. Masasaktan si Tiago. Makakasira ito sa kanya. Iha, masisira lahat ng pinagsamahan namin. Kung gayon, totoo nga na kayo ang tunay kong ama? Hindi ko makapaniwala na ang buong pagkatao ko ay isa palang malaking pagpapanggap at kasinungalingan. Pinalaki niyo akong lahat na may takot sa Diyos. Ngunit ikaw na aking tunay na ama ay isa palang makasalanang praile. Pero pretendes enseñar, la bondad sumpahin nawa tayo lahat ng Panginoon. Basta mahal, bueno, tandaan mo, ikaw lang ang mahal ko. Paalam aking sinunod. Yakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis. Hawakan mo ang aking kamay at muli mong hagan bago ka lumisan. Maaari bang sabihin muli na ako lang ang iyong mahal at wala nang ibang hahadlang sa ating pagmamahalan? Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako, ano man ang mangyari. Paunin mo sa iyong pag-alis mga ligaya na nakaraan. Senyor Ibarra, bilis-bilisan niyo. Saan ba tayo pupunta? Sa kaibigan ko sa Malabon. Yan ang traidor! Senyor! Wala ka'y kulang ang mga bituin. Aasa ko babalik ang ligaya aking bithi hanggang sa muling pagkikita.
nakikiramay. Nakikiramay? Ha? Masaya na ba kayo? Ha? Kayong pumaslang sa kanya! Todos merecemos sufrir! Trinato niyo siyang parang hayop! Mga wala kayong puso! Magsalita kayo! Pinahon ka, Maria Clara. Siya ay isang bilibustero at isa siyang banta sa gobyerno at simbahan. Isa kayong alagad ng Diyos, ngunit nais niyong kamatayan ng isang tao! Anong klase kayong pare? Maria! Utang na loob! Huwag niyo akong patahimikin pa! Por favor! Ayoko nang tumahimik pa! Buong buhay ko palagi niyo kang sinasabihang tumahimik! Sumunod! Makinig! Paulit-ulit niyo akong tinatanggalan ng boses na halos mapipina ko! Ngayon aminin niyo na may kinalaman kayo sa pagkasira ng buhay ni Crisostomo! Magsalita kayo! Saan nanggagaling ang paratang mo? Wala kang kasing sama! Ngayon patay na ang lalaking mahal ko! Wala na akong gustong pakasalan pa! Bakit kasi hinayaan niyo siyang mamatay? Wala naman siyang ibang hinangad kundi mapabuti ang bayan ng San Diego! Magmamadre na lang ako dahil lahat na lang ay dinidiktahan mo! Bakit ano bang nagawa niyo, Padre? Ngayon, sabihin niyo sa akin kung sino ba ang tunay na makasalanan na erehe at pilibustero. At dapat mamatay? Ngayon, mamili ka. Kumbento o kamatayan? Clarita! Hinay! Sino kayo? Hindi kita kilala! Inay! Alam mo ba, anak, napakagandang mag-aral ng kasaysayan. Marami kang matututunan dito. Mami, pagluto mo na ako ng makakain. Gutom na ako. Later, anak, I'm busy. Hindi ko pa tapos basahin ang kasaysayan ng San Alfonso. Kailangan ko ito. Ma, tama na po. Makinig ka po sa mga manggagamot. Arestuin niyo siya. What? Bakit po? Why? Mamatay taong iyong ina. What? Hindi! Hindi siya mamamatay tao! She's not a murderer! She's just saltik! Ikaw! Ikaw ang pumatay kay Andres Bonifacio! Baliw! Huwag mo akong hawakan! Mom! What have you done? Sino ka? Mom! Inay! Ano ko? Iyo. Sino po kayo? Anong gustong gawin sa iyong ina? Gusto kong mailibing siya sa sementeryo, ngunit wala akong pera. Akong lakas, malubhan na ang aking sugat. 2 araw na akong hindi ko makain at tutulog. Makinig ka, maghanap ka muna ng panggatong iyo. At sandaling mangyari iyon, sunugin mo ang aming katawan hanggang sa mag-abo. Pagkatapos nun, maghukay ka, may makikita kang kayamanan. Gamitin mo ito para sa iyong kinabukasan iyo. Naiintindihan mo ba? Po? Mag-aral ka. Opo, Ginoo. Mamamatay akong hindi man lang namasdan ang maningning na pagsikat ng araw sa aking bayan. Sa maraming taon, napagtanto ko na ang kasaysayan pala ang gigising sa akin upang masaksihan ang magandang tanaw. Ngunit, siyang din magdadala ng kirot sa mga sugat na aking tatapat. Patawad po. Napakalalim ang sugat ng aking puso. Ang sakit-sakit isipin kung bakit ang masasayang pamilya kailangan pang masira. Patawarin niyo ako kung linait, minawalang bahala ko ang kasaysayan natin. Dahil natatakot ako na kapag binuksan ko ang puso ko sa kasaysayan ay matutulad lang ako sa aking ina. Dahil, naiintindihan ko. Patawarin mo ako kung dahil pinasok kita dito sa nobelang ito upang ating masaksihan ang magdugong kwento ito. Salamat dahil tinapalan mo ng mga bendahay ang kwentong ito kahit sandali hanggang sa huli. Bilibili. Pagtanto ko na, ang hirap-hirap tanggapin ang isang kwento ang dudurog sa aking puso. Isang kwentong madugo, natatapalan ko. Ngunit, di ko magagawa dahil mahina ako, Ate Sisa, na pinagmamasdan ko na mawalan ng hininga. Si Basilio, si Crispin, na di ko kayang ipagtanggol.
Si Maria Clara, nahinang-hina na dahil sa pagkawala ng ibara niya. Kailan kaya matatapos ang gulo? Kasalukuyan ko ay nakakalito. Umaasang malalampasan ko rin ito. Panoorin nyo balang araw, humanda kayo. Lalayo mula sa mundong aking ginagalawan. Pupunta ako sa nakaraan. Matutunan mo sa mga pananaliksik na iyong ginawa tungkol sa iyong paksa. Would you believe if I say I actually learned a lot? Like what? Napakahalagang pag-aralan at magbalik tanaw sa ating kasaysayan. Yes, wala akong interes sa history. And oo, hindi ko pinapahalagan ang mga nayambag ng ating mga ninuno noon. Sapagkat takot ako. Takot ako na mabalik tanaw ko ang sakit ng bayan na ito, gaya ng aking ina. Pero sa tingin ko, di pa late na matutunan ang kasaysayan. Ang swerte natin dahil hindi pa tayo nabubuhay sa sinaunang panahon, na kung saan hindi pa pantay ang mga karapan ng mga Pilipino at Espanyol. Nasa sariling bansa nga tayo, pero alipin naman ng mga dayuhan. At kung mababa lang ang estatus mo sa buhay, kawawa ka dahil wala kang laban sa gobyerno. Na kung saan na rin, ang mga kababaihan ay dapat tama ang kilos at naaayon sa isang dalaga. Mga magulang pa ang pumipili ng mapapangasawa noon. Magpasalamat tayo dahil may mga teknolohiya na tayong ginagamit, maging sa pagtransportasyon, pagkain, damit at iba pa. Ngunit, mas maganda pa rin talaga ang mga bagay na talagang pinagsikapan mo. Dahil kapag pinaghirapan at pinagsikapan mo, pahahalagahan mo ito, katulad na lamang ang pagiging matapang. Magmamasid, kikilalanin, iba-ibang tao ang hahanapin. Tibok ng puso ang magdadala sa akin. Matuto sa nakaraan. Bawat pangyayari may malalaman. Mga aral na dadalhin ko hanggang bukas ng buhay ko. Lahat ng pagsubok ay kakayanin ko. Babaguhin ang buong mundo. Kung di ko man ito nasilayan, di ko malalaman na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Silang mga kabataan ang tatapal sa mga sugat ng bayan. Ako'y mamamatay na bagong magbukang liwayway. Consumatum est. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiliwang lahat sa halik ng araw. Ang
tanging may samyo, nagbibigay buhay. Kamatay ay langit, pag-ibig ay banal.